Ang kwentong ito ay tungkol sa isang mahinang combat class character, sa mundo na ang mga malalakas ay ang mga magicians. Ngunit isang araw ay nakakuha ito ng isang mythical item na ginawa siyang pinaka-overpowered sa buong mundo. Tara, simulan na natin. Ang Raider ay isang tao na naghahunt at pumapatay sa mga halimaw. Hindi lang sila binabayaran para dito, pero malaki rin ang kanilang ginagampanan sa pagprotekta sa publiko. Kahit delikado ang kanilang trabaho, maraming nagrerespeto at itinuturing silang mga bayani. Pero, kasama ng paghanga ay inggit. Kapag naramdaman ng Raider na mabilis ang tibok ng kanilang puso, ibig sabihin may malapit na panganib. Lumipat ang eksena sa isang coffee shop kung saan may dalawang lalaki na may malalim na usapan. Isa rito ay halatang galit dahil binigyan siya ng misyon upang maging human shield para sa isang dungeon raid. Yung isa namang nakasot at may salamin ay inaawat siya. Binanggit niya daw kasi na may pangangailangan ng pera ang ating bida kaya sa kanya niya ito binigay. Ang lalaking nakasalamin ay nagngangalang Jung Woo-min at nagtrabaho siya sa Raider Bureau, isang institusyon na nag-a-assign sa mga raiders tulad ng ating bida sa mga raids. Noong tumawag daw siya ay akala ng ating bida na magandang opportunity ito, pero nang malaman ang detalye, biglang nawala ang excitement niya at napalitan ng inis. Tanong niya kung bakit hindi siya binibigyan ng ibang trabaho, lalo pat yung iba ay may mas mababa pa na rank sa kanya pero may mas magagandang mga mission. Sinabi naman sa kanya na ang mga raider na tulad niya na combat class ay bihirang binibigyan ng mission kumpara sa mga may magician class. Dahil mas mataas ang risk sa kanila, mas gusto ng mga employers na huwag silang kunin para iwas gastos kapag may nagka-injury sa kanila. Yung mga magicians daw kasi ay kaya umatake sa long range at may mas effective na teamwork. Sa ganitong mundo, mas mataas ang advantage ng mga mage. Naintindihan naman ng ating bida na ang mga raider na tulad niya ay parang out of place na. Habang nag-iisip siya, naalala niya 11 years ago nung middle school siya, 3rd year, kung saan siya ay nakapasa sa isang test na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na makapasok siya sa Mills Academy, isang top school for raider training. Makikita natin na ang kanyang magic aptitude ay 77%, mas mataas pa daw ito kaysa kay Seo Ina, isang top magic user na may 72% lamang na magic aptitude. Sinabi niya din na kahit 34% lang ang skill niya sa martial arts, pinili niyang maging warrior. Noong panahon kasi ay hindi pa sikat ang mage class, at sinasabi ng madla na hindi sila effective. Kailangan pa daw nila ng warrior para matalo ang mga low-level monsters. Pero ngayon, mas mataas na ang role ng magicians kumpara sa may mga combat skills. Nagtatanong siya sa sarili niya kung mas masaya ba siya kung naging mage siya, pero dito sa mundong ito ay by 20 years old, tumitigil na ang paglakas at pag-develop ng isang raider, kaya useless nang magsisi sa past decisions. Si Jung Woo-min ay sumingit at sinabing, "Alam mo, bihira ang ganitong oportunidad. Marami akong nais isama na iba sa misyon na ito, pero dahil sa sitwasyon mo, ikaw ang kinontak ko. Dati-rati, marami ang naiinggit sa potensyal mo sa magic." Ang mga salita ni Jung Woo-min ay nagpaalab sa damdamin ni Jaehyun, lalo't D-rank na lamang siya ngayon. Sa kabila nito, tinanggap niya ang alok at pareho nilang kinilala ang sitwasyon. Nag-set si Jung Woo-min ng meeting kinabukasan ng 7:30 AM at pinapaalalahanan siya na dapat ay on time. Ang susunod na eksena ay ipinakita si Jaehyun, handa na at naka-armor, naghihintay sa may teleportation tree. Mag-aalas 9 na pero si Woo-min ay wala pa rin. Habang naghihintay, naisip ni Jaehyun na bagamat A-rank siya, bakit pa siya nag-aaksaya ng oras sa Raider Bureau kung maaari siyang sumali sa isang top-tier guild. Habang iniisip ito, isang pamilyar na boses ang nag-istorbo sa kanya. Ito pala ay isa niyang kasamahan at kaibigan mula sa mga dati niyang mga misyon. Ang kanilang pag-uusap ay tungkol sa trabaho at personal na asaran, pinag-uusapan ang unti-unting pagbaba ng respeto sa mga warriors at ang itinataas na status ng mga mages. Sa kabila ng ilang awkward na moments, nagkasunduan sila na magkita-kita pagkatapos ng trabaho para mag-inuman. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap nang may anunsyo na magsimula na ang dungeon raid. Bago pumasok, tiningnan ni Jaehyun ang kanyang phone at tinignan ang isang espesyal na larawan kasama ang kanyang ina, tahimik na nagpapangako na babalik siyang ligtas. Sa loob ng dungeon, ang mga warriors ay matapang na pumopronta laban sa dark spirits, samantalang ang mga mages ay busy sa kanilang mga spells sa likod.
Halatang pagod na sila, pero dahil sa powerful na spells ng mga mages, sila ang nagwagi sa laban. Na-impress naman si Jaeon sa grupo ng mage na kasama nila, at sinabi niyang sila daw ang Meteor Guild, isang bagong sumisikat na grupo ng mga mages. Nabganggit naman ng kanyang kaibigan na mukhang may pad-ating ng boss fight. Ang kaibigan ni Jaeon ay nagpahayag ng kanyang paghihinayang sa kanyang training noong kabataan. Nagbiro naman si Jaeon na kahit ganun ang sinasabi niya, ay mas mataas pa din ang level ng kanyang kaibigan kaysa sa kanya. Tinanong siya kung may nakuha siyang mahalagang bagay o artifact sa dungeon. Dahil dito ay tiningnan ni Jaeon ang kanyang system display. Pero biglang may error ang kanyang system. Ang mensahe ay ICER system malfunction, no connection. Nagulat dito si Jaeon, nang biglaang lumitaw ang isang nagliliwanag na orb sa harap niya, parang nagpapahiwatig kung saan dapat magpunta. Habang nagpapahayag ang system tungkol sa isang intrusion at sinisimulan ang recovery process na biglaang nabigo, natigilan si Jaeon sa kaguluhan. Ano itong misteryosong entity? At dapat ba niyang sundan ito? Habang ipinahayag niya ang kanyang mga iniisip, lumutang ang orb sa harap ng kasamahan niya. Ang orb ay tila tumatawag, at ipinahayag ng kanyang kaibigan ang kanyang pag-aalala para sa pagka-weird ni Jaeon, nagtataka kung may kalituhan sa isip nito. Kahit nalilito si Jaeon, may nararamdaman siyang puwersa na pumipilit sa kanya na sundan ang liwanag, at dinala siya nito sa isang kuweba palayo sa grupo. Naalala niya na sa loob ng isang dekada bilang isang awakened, hindi pa nagkaaberya ang ICER system. Ang boses ba na narinig niya ang sanhi nito? Nag-usbungan ang mga haka-haka. Maaring ang pangalang ICER ay galing sa Asgardian mythology, tirahan ng mga Diyos gaya ni Odin at Thor. 20 taon ang nakaraan, noong may lumitaw na malaking puno sa Pacific. Ang mabilis na pagtubo nito, na nagtagal ng 9 na araw, ay nagdulot ng debate. Senyales ba ito ng katapusan ng mundo o isang banal na biyaya? Ito ay natukoy bilang isang mythological world tree. Ngunit nang itigil nito ang pagtubo, ang mga monster ay nagsimulang mag-invade, pinasok ng kalungkutan ang sangkatauhan. Pero dahil sa paglitaw ng mga awakened, ang pag-asa ay muling nabuhay. Ang ICER system, na siyang pundasyon ng kanilang depensa, ay ginamit ng mga natatanging individuals na ito. Ang anumang pagbabago dito ay tunay na nakakabahala. Hinatak ng guiding light, si Jaeon at nakarating sa isang malaking pinto. Doon ay maraming kayamanan. Naramdaman niyang mabilis na tumitibok ang kanyang puso, alam niya ang yaman na natatago sa ganitong high-rankang dungeon. Tahimik siyang nagdasal para sa isang A-class item, iniisip ang maaaring yaman na makukuha. Pagpasok, napunta si Jaeon sa isang malaking silid, na may malalaking haligi na may mga liwanag sa tuktok. Sa gitna ay may isang pedestal, at sa tuktok nito ay may lumiliwanag na orb. Alam ni Jaeon agad na ito ay isang artifact. Pagkakapa niya rito, nagbigay babala ang system na siya ay may bago ng item. Naramdaman ni Jaeon ang ginhawa ng maayos na gumana ang system sa mahalagang sandaling yon. Ang artifact ay kinilala bilang Lost Eye of Odin, isang mythical class item, na mas mataas pa kisa sa Class A. Naalala niya na ang mga Class A items pa lang ay milyon-milyon na agad ang nakukuha kapag binenta. Paano pa kaya ang artifact na ito? Ito ay nag-iisa lamang na item sa mundo. Yayaman daw siya ng sobra dito at hindi na siya magiging simpleng utusan, na binabalewala ng mga guilds, o maglalagay sa sarili sa peligro sa dungeons. Sa kanyang pagka-excite, naisip niya, bakit hindi ko subukan ang kapangyarihan nito habang hawak ko pa itong mythical item, bago ko ito ibenta. Nagdesisyon siya na gamitin ito. Nung sinubukan ni Jaeon gamitin yung item, nag-pause ang system at nagbigay ng babala na once in-equip ito ay hindi na ito ang bibigay sa iba. Biglang sumigaw si Jaeon, ay cancel mo na lang pala. Naramdaman niya ang takot, iniisip niya na baka masira pa ang mga plano niya. Pinag-isipan niya ang ideya ng pagbenta ng mata sa black market, at umaasa siya sa malaking kayamanan. Nung bata pa siya, nahirapan siyang mag-level up at iniisip niya na baka hindi na din naman siya matutulungan ng mata ngayon. May isa pang system crash, at na-recognize ni Jaeon yung hindi maiiwasang pagbabago na madalas na harapin ng mga raider sa mga dungeon. Alinman sa swerte o kamalasan ang naghihintay sa kanila. Sa pagbabalik, tinawag siya ng kanyang kaibigan, at sinabing hinahanap na siya ng mga mage dahil magsisimula na ang next raid. Humingi ng paumanhin si Jaeon sa kanyang pagkali.
Nag-alok din siya na manlibre sa inumin para makabawi. Pumasok sila ng mas malalim na parte ng dungeon. Alam niya na hindi niya dapat ipagyabang ang item na nakuha niya dahil baka makuha din ito sa kanya. Habang nag-oorganisa sila, may biglang pagsabog na nangyari at may lumabas na nakakalasong hangin. Hingal sa paghinga, na-realize ni Jaeyeon ang mapaminsalang kalikasan ng usok. Inimbitahan niya ang lahat na lumikas, pero sa gitna ng gulo, nakita niyang nasaksak ang kanyang kaibigan sa dibdib. Sa kalituhan, napagtanto ni Jaeyeon na hindi mga halimaw ang may gawa nito kundi mga player killers ng dungeon na nag-target sa Meteor Guild. Nag-ikot ang isip ni Jaeyeon, iniisip niya kung tatakbo ba siya o maghihintay. Ang pag-atake ay mabilis at hindi inaasahan. Lumitaw ang isang attacker, tumalon ito sa kanya. Sa pag-iwas sa pag-atake, nakilala ni Jaeyeon si Jung Woo-min. Ipinahiwatig niya ang kanyang pagkakasangkot sa ambush, ang pagkamuhi sa Meteor Guild at isang misteryosong employer daw ang dahilan ng kanyang mga kilos. Pinagtagpi-tagpi ni Jaeyeon ang tunay na sitwasyon, naintindihan niya din ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Si Jung Woo-min ay isang mataas na rank A mage, habang siya ay simpleng D-rank combat raider lang, mukhang dehado siya sa sitwasyon. Binagabag siya ng mga alaala ng nakaraang pagkatalo at pagtataksil. Tinanong niya kung ang kanyang ama ba ang employer ni Jung Woo-min, at sa kanyang takot, kinumpirma niya ito at tumawa ng malakas. Sa pagbaha ng mga alaala tungkol sa trahedya ng pagkamatay ng kanyang ina, tinanong niya si Jung Woo-min ng iba pang impormasyon, ngunit nakatanggap lamang siya ng masamang ngiti bilang tugon. Habang naguguluhan siya sa katotohanan, at dahil wala na din siyang iba pang choice, nag-activate ang Mythical Odin Eye sa kanya. Hindi naman alam ni Jung Woo-min, na ibang halimaw na pala itong makakalaban niya. Naramdaman niya ang lumalakas na enerhiya ni Jaeyeon, at siya ay nagpaulan ng kanyang mga spell sa kagipitan. Gayunpaman, ang Odin's Eye, na ngayon ay synchronized kay Jaeyeon, ay kinansela ang kanyang mga magic attacks. Sa kanyang frustration, natagpuan niya ang kanyang sarili sa pagdepensa. Ang mga teknik na kanyang dinevelop sa loob ng ilang taon ay ngayon ay lumitaw sa paligid niya. Ito ay ginagamit na din ni Jaeyeon na ikinagulat niya. Paano nakakagamit ng ganitong kapangyarihan ang isang D-rank raider? Nagbago na nga ngayon ang sitwasyon at ngayon ay nagiinit na sa galit si Jaeyeon. Ayaw pa din maniwala ni Jung Woo-min na kaya siyang matalo ng ating bida. Sinabi naman ni Jaeyeon na, subukan ng maibigan. Ginamit na nila pareho ang kanilang chains at ito ay nagkasalpukan. Nakahalata naman si Woo-min, na mukhang dehado na siya doon kaya naman nag-charge ito ng panibagong atake. Ngunit wala din itong epekto dahil na-activate ang skill na Absolute Calculation. Lumabas ang isang spear na umatake kay Woo-min, sinubukan niya itong salagin ngunit madali lang itong nasira ni Jaeyeon. Dahil doon ay direkta itong tumama sa kanya na nagsanhi ng malakas ng pagsabog. Nilapitan siya ng ating bida, at dahil sa galit niya ay tinuluyan niya ito. Matapos ng laban ay naubos na ang stamina at mana ni Jaeyeon. Inisip niya na mukhang mamamatay na din siya. Hindi niya inakala na ganun lang pala siya mamamatay, at nangyari yun kung kailan pa siya nakakuha ng kayamanan. Gayunpaman ay tinagap na lamang ito ni Jaeyeon at siya ay pumikit. Bigla naman lumabas ang display at sinabi nitong a new system has been downloaded. Sinabi din dito, na pwede siyang mamili kung saang time period niya gustong pumunta. Noong nabasa niya ito ay inisip niya na gusto niyang makabalik sa nakaraan, at kung mas maganda ang mga ginawa niyang mga desisyon, siya ay maliligtas. Hindi naman siya umaasa ng kahit ano dito nang biglang nagbago ang paligid at pinakita sa atin ang mga magagandang dilag na mukhang mga Valkyries. Sila ay nagsalita ng ibang language na hindi maintindihan. Lumabas ulit ang display at sinasabi na siya daw ay naging great enemy na ng Great Aesir, kasabay nito ay nabigyan siya ng passive skill na Supreme God's Eye, at one who is observed by the gods. Matapos noon ay nagising na siya sa kanyang kama at hindi siya makapaniwala sa mga nangyari. Nagka-notification naman siya na successful na daw ang pag-time travel niya sa nakaraan. Iniisip niya kung totoo ba talaga yun o panaginip lamang. Naalala niya naman ang kanyang namatay na ina, pero matapos ang ilang sandali ay dumating ito sa kanyang kwarto. Sa sobrang kasiyahan ay niyakap niya ito habang umiiyak. Nalaman natin na napunta ang ating bida sa November 15, 2020. Nabigyan din siya ng task ng system na magpahinga hanggang mapataas ang kanyang stamina to 80%. Rank F lang ang difficulty nito at ang reward ay isang blank card.
Binal-ika niya ang mga pangyayari at naisip niya na kailangan niyang mag-adapt sa mga bagong sitwasyon. Napalitan na din ang kanyang system mula Acer into Nornir. Bumalik siya ng 11 years sa nakaraan kung saan third-year student pa lamang siya at sinabi niya na this time, ay sisiguraduhin niya na hindi na siya magiging combat warrior. Lumapit siya sa calendar at binanggit niya na siya daw ay magiging isang magician. Ipagpapatuloy natin ang kwento nito sa part 2.